Hello! Kumusta po kayong lahat? Ito po ang inyong old buddy, si Nurse Kaloy po. At bago tayo mag-umpisa, nagpapasalamat ako sa inyong suporta, sa mga subscribers, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Pa-subscribe na rin po at pakiclick yung bell button para sa mga susunod kong mga reaction videos. Ngayon po, meron lang po akong isang paalaala bago po tayo mag-proceed sa ating video para po sa mga ama at sa mga anak. Gusto ko pa lang po ipaalaala na bilang isang ama sa anak ay huwag niyong kalimutan na meron po kayong mabigat na responsibilidad. Dahil kadugo niyo po yan. At sa mga anak naman, kahit na anong pagkakasala o kamalian ng inyong ama, ay huwag niyo po silang itakwil dahil ama niyo pa rin sila. Ngayon po, ang ating introduction ay related po sa ating video ngayon. At kung doon sa mga nakapanood sa aking nakarang video na pinamamagatang ama ko siya, hindi ko siya tatay. Ito po ay tungkol dun sa anak ni Raffy Tulfo sa kanyang legal na asawa. Ito po papakita ko sa inyo ang larawan ng mag-ama at tunghayan nyo po magkawig ba sila. Ayan po. Yan, palalakihan po natin. Para makita nyo. Yang babaeng yan, ang pangalan po niya ay si Grandy. Yan ang pangalan na anak ni Raffy Tulfo kay Julie Licop. Yan po isa. Ayan po. Grandy Tulfo at Raffy Tulfo. Kaya ko po pinapakita yung picture na yan dahil nga po dun sa ating title, Blood is thicker than water. Pero dito sa pangyayaring ito, sa mga hindi nakakaalam, si Grandy Tulfo na anak ni Tulfo sa kanyang unang asawa o legal na asawa na si Julie Licop, habang pinagbubuntis ng asawa ni Tulfo ay naiwanan or iniwanan yung asawa hanggang sa pagkapanganak. At nung 13 years old, if I'm not mistaken, doon pa lang po sila nagkita ni Tulfo at nung kanyang anak si Grandy na galing sa Amerika. Doon sa interview po ni Attorney Dibayan sa anak ni Raffy Tulfo, marami pong mga usap-usapin doon. Pero ito ang pinakamabigat na sinabi ng anak ni Raffy Tulfo. Ang sabi po niya, "He is my genetic father, but not my dad." Sa Tagalog po, ama ko lang siya, pero hindi ko siya tatay. Masakit po yun, tulad nga sinabi ko dun sa aking nakaraang vlog. Masakit po yun sa isang ama. Pero masisisi mo ba ang isang anak kung ganun ang kanyang tinuran o nasabi? Dahil according to the daughter, magmula 7 years old, pagkapanganak ay wala nang suportang naibigay si Raffy Tulfo. Yun po according sa kanyang anak. At ang sinabi niya, "He's not my dad, genetic father ko lang siya. Ama ko lang siya, hindi ko siya tatay." Kasi ang nagpalaki kay Grandy ay yung amain or yung stepdad niya na Amerikano na si Joe Pearson. Sinabi niya, si Joe ay aking ama dahil siya ang nagpalaki sa akin.
Yun po ang gusto kong ipahiwatig sa inyo. Asan yung kasabihan, blood is thicker than water. Yung ama, pinabayaan yung anak, at yung anak naman, ayaw niyang tawagin tatay or dad, yung kanyang biological father, dahil nga sa pakiramdam niya, magmula pagkabata niya, siya ay inabandona. Yun po ang masakit. Kaya yun po ang aking paalaala. Is blood thicker than water? Totoo ba yun? Yan po ang isang example. Ngayon, mapunta rin po tayo. Related pa rin to sa mga Tulfo. Isa nga rin pong Tulfo. Ang aking tinutukoy ay si Ben Tulfo. Ito po makikita nyo, binanatan ni Ben Tulfo or Bitag, si Rafi Tulfo, at pinanigan niya si Secretary Galvez. Ito ay Secretary ng Presidential Peace. Siya po ay kabinete. At dun sa Senate hearing, inimbestigan ni Rafi Tulfo itong si Secretary, tinawag na corrupt. Siyempre, umalma itong Secretary dahil PMA po yan. Dahil dun sa sinabi ni Rafi Tulfo, inakusan si Mr. Galvez or Secretary Galvez na corrupt. Ang sabi ni Ben Tulfo sa kanyang kapatid, if you accuse, you should have the burden of proof. Ibig sabihin po, kung kayo ay nag-aakusa, dapat kayo ang magpakita ng prueba, di ho ba? Kasi ang nangyari dun sa Senate hearing, ang sabi ni Tulfo, ni Rafi Tulfo, kay Secretary Galvez, patunayan nyo na walang korupsyon sa inyong ahensya. Yun po yung sinasabi ni Ben Tulfo, ni Bitag, kung ikaw ang nag-aakusa, ikaw ang dapat magpakita ng prueba. Yung sinasabi ni Ben Tulfo na parang ang nangyayari, inaakusahan mo kagad yung tao. May kasabihan nga, guilty until proven innocent. Ganun dapat. Ganun ang nangyari. Dapat innocent until proven guilty. Pero baliktad po. Ang ginawa ni Rafi Tulfo, guilty until proven innocent. Kasi inakusahan niya kagad na dapat magpakita siya ng proof. Kasi nga, if you are accusing, sabi nga ni Ben Tulfo, if you are the one accusing, nasa iyo yung burden of proof. Kaya ikaw dapat ang magpakita ng prueba doon sa inaakusahan mo, di ba? Ganun po nangyari. Ngayon, meron na naman bago na batikos ni Ben Tulfo sa kanyang kapatid na senador. Ito po, dahil itong si Rafi Tulfo, gusto niyang tumakbo nitong midterm election sa 2025, yung kanyang anak na si Maricel, gusto niyang tumakbo na congresswoman. Kaya, umeepal silang mag-ama. At yung nga po ang sabi ni Ben Tulfo, ginagamit ang kapangyarihan para gamitin sa pagpapalapad sa darating na eleksyon. Ito po yung pinapakita ni Ben Tulfo. Ito po, pakita ko sa inyo. Dahil sa tupad na yan, ang nagbibigay ng mga ayuda sa mga tao ay mga staff ni Rafi Tulfo. Na dapat daw, sabi ni Ben Tulfo, ay yung mga staff ng DSWD or ng DOLE, di ba? Pero umeepal ang kanyang kapatid na senador at ginagamit pa niya ang kanyang anak sa
bibigyan ng ayuda, ito po yung kanyang anak na gusto ni Rapi Tulfo na tatakbong congresswoman ngayong darating na midterm election. Hindi po maganda, yun ang sabi ni Ben Tulfo, dahil sinasamantala mo ang iyong posisyon at nakakaya bilang isang Tulfo. Ikaw ay nananamantala. Ginagamit mo. At saka kung inyong napansin, sabi ni Ben Tulfo, yung larawan ni Tulfo, ni Rapi Tulfo, ay nakadikit dun sa banner na meron tayong tinatawag na anti-EPAL law. Bawal po dapat yan. Kung magbibigay ka ng mga tulong, papagawa ka ng infrastruktura, ay dapat huwag niyong ilagay ang inyong mga picture sa banner o sa mga tarpaulin kasi yan ay parang nangangampanya na kayo na matagal pa naman ng eleksyon. Hindi po dapat yun. Kaya tinawag ni Ben Tulfo na EPAL ang kanyang utol na senador na si Rapi Tulfo. Ngayon, balik ko yung aking tanong. Asan po yung blood is thicker water? Does it apply in this situation? Palagay ko rin po hindi. Kayo, ano sa palagay nyo? Doon sa kanyang anak at sa kanyang kapatid against Rapi Tulfo. Please magbigay ko ng comment at mag-subscribe. Maraming salamat po.